Ito. Ito, sample problem naman sa delinquent subscription. Assume X sub for or subscribe to that. For 10,000 shares at par 100, paying 600,000 as initial payment. The balance of the subscription was called and X failed to pay. Consequently, the subscription was declared delinquent. So, yun daw si X is nag-subscribe siya for 10,000 shares at par. So, gawa nga natin ng entry. So, ito yung subscription receivable niya. 10,000 at par siya nag-subscribe. So, 10,000 shares times 10. May utang siya sa ating 100. Bakit 60,000? Piling ko may mali. So, feeling ko ano to? 100,000 shares. So, ulit ayusin na lang natin na 100,000 shares to. Kasi may mali eh. Hindi pwede. Oops. So, baguhin ko 100,000 shares. Ang sinubscribe niya times par 100. Ay, mali. Tama lang pala. 10,000 shares times 100. Ako pala yung kulang. So, 1 million. Tama lang pala. 1 million. Tama lang pala siya. Mali lang pala ako ng type kanina. So, 10,000 shares at par na 100. So, ang utang niya sa atin is 1 million kasi 10,000 shares yung sinubscribe niya at par na 100. Initially daw, nagbayad siya ng 600,000. Initially daw, nagbayad siya ng 600,000. So, magkano pa utang niya sa atin? 400,000. Ngayon, siningil na siya. Ayan, subscription was called. Kaso hindi siya nakapagbayad. So, dahil hindi siya nakapagbayad, dineclare na delinquent yung shares niya, yung subscribed shares. So, di ba 400,000 yung utang niya? Halimbawa, kung in-include na natin yung, tapos ito, assume for the offer price is 450. So, ang ginawa ng corporation, syempre, biniding yon 450,000 yung offer price nila. Inclusive na yon ng yung balance niya na 400, yung interest, at saka yung cost of sale. So, may tatlong bidder daw. Si 4,500, si 5, tsaka 6,000 shares. So, sino ang mananalo? Syempre, yung pinakakaunti na number of shares. Ito, si A. So, ang nanalo, si A. So, again, di ba 10,000 shares yung sinubscribe niya? Nanalo si A. So, yung 4,500 mapupunta kay A. And yung 5,500 mapupunta sa delinquent subscriber. Ganyan yan. And kapag walang nagbid, halimbawa, walang nagbid na to, yung buong 10,000 shares na to, ito, mapupunta kay corporation. Bibilin niya na lang. At walang mapupunta kay delinquent subscriber. Ngayon, paano naman yung entry nun? So, entryhan natin yung mga transactions na nangyari sa taas. So, una is yung subscription ni X ng 10,000 shares at par. So, debit lang ng subscription receivable, 1 million, and subscribed share capital, 1 million. Ito, at par to, di ba lagi? Itong account na to. Kaso dahil at par naman din siya sinubscribe, kaya wala tayong premium, wala tayong discount. Next, nagbayad daw si X ng 600,000. So, debit ka ng cash kasi naka-receive kang pera, tapos bawasan mo yung utang niya, 600,000. Next, eto siningil na yung utang and hindi siya nakabayad. So, ang entry natin doon is no entry. Wala namang kasing involved na transaction. Next, nagbayad daw yung corporation ng 30,000 para sa expenses incurred in connection with the auction of the delinquent shares. So, ang entry natin doon is advances on delinquent sale. Pero para mas madali, pwede kong gawin na receivable from highest bidder na lang. Pwedeng kahit alin dito sa dalawa. So, nagbayad daw yung corporation ng 30,000 sa pagbebenta ng shares. Eh, di ba kung natatandaan nyo, pati yung pagbebenta ng shares doon sa auction, sa bidding, is sisingilin or part ng offer price na sisingilin doon sa highest bidder. So, dahil ito, nagastos ng corporation na to, sisingilin din naman niya sa highest bidder. Kaya magsiset up lang tayo ng receivable sa kanya. Yan. Sabihin, may utang sa atin yung highest bidder na 30,000.
Tapos, credit tayo ng cash, 30,000 kasi binayaran na natin tong expense na na-incur natin sa pagbebenta. Tapos, ito next. Ito na. Binayaran na ni A yung 450,000. Halimbawa, di ba, nag-bidding na. Tapos, nagkabayaran na. Si A, yung highest bidder, binayaran niya na yung offer price na 450,000. So, tayong company, naka-receive tayo ng cash na 450,000. Ano yung mga credit natin? Siyempre, dito, yung subscription receivable na 400,000, kailangan natin i-close to. Kailangan natin mag-entry dyan para ma-close tong 1 million. So, credit tayo ng 400,000 na subscription receivable. Another credit natin is yung ito, advances on delinquency sale, 30,000. Kailangan alisin din natin yan. Or pwede ding receivable from highest bidder. Then last is itong, may interest daw kasi, interest of 20K. So, ang entry natin doon, interest income, 20,000. So, total, 450,000. Nagets? So, parang ang ginawa lang dito sa payment ng highest bidder is, na-receive mo yung cash and kinlose mo lang lahat ng utang. Ayan, utang. Ito, utang din to. So, ito, nire-recognize mo yung interest doon sa utang. Next, di syempre, dahil fully paid na ang shares, fully paid na siya, di ba? Ito, nag-zero na to kasi pag nung binayaran, 1 million. So, zero na siya. Di ba sabi ko, kapag fully paid na ang subscribe shares, pwede na natin siyang i-issue. So, ang entry is subscribe share capital 1 million and share capital 1 million. So, yung amount ng subscribe share capital is 1 million. Dito siya galing. Okay, so kung ano yung binalance niya yung amount dito sa receipt ng subscription, yun lang din yung i-debit nyo sa amount sa issuance. Ngayon, paano kapag walang bidder? Paano yung entry? So, ang entry nyo lang is, papalitan nyo lang itong cash. Gagawin nyo lang siyang treasury shares. Tapos, same lang din yung credit, tsaka yung issuance ng shares, ito, same lang din. So, ito lang, itong portion na to, yun yung entry nyo. Tapos, papalitan nyo lang siya ng treasury shares. Bakit? Kasi di ba kapag walang bidders, corporation yung bibili. Kapag yung corporation ang bumili ng shares, ipapasok nyo yun sa treasury shares. Yan. Yun lang naman yun. Wala ka kasing cash na mare-receive kasi ikaw mismong corporation, ikaw lang din bumili ng shares. So, hindi mo naman babayaran yung sarili mo, di ba? Kaya ang entry lang natin doon is treasury shares. Magiging treasury shares yung mga subscribe shares.